Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, ayon sa umiikot na video, kumakanta pa daw ng I Will Survive yung nasawi. Habang sumasayaw naman ang taga Tabing Ilog, Pasig. Sana ironic na lang ang kinanta. Okay. So, tungkol ito sa pagkamatay ni late Paulo Tantoco. I Will Survive. Kakalungkot. Dahil ang iba, lahat nag-survive maliban lang sa isa. Diba? So, sinerge ko, ano yung umiikot? Nasaan yung umiikot na video? Ito, may post si Joey Dibibre. Post ni Joey Dibibre is, this is the night before the disaster. Sumasayaw nga, kumakanta. I will survive. Kailan hindi ko iparinig, i-mute ko kasi baka ma-copyright tayo sa music nga I will survive. I will survive. I will survive. So, walang sound. Makita nyo lang sumasayaw. Tignan nyo yung ayan o, sino ba yung naka-Pilipinya na yan, yung light green ba yan? Yan, sumasayaw yan. I don't know kung sino yan. Kayo nang bahala. Baka yan yung sinasabi ni Attorney Trixie nga taga Ilog, Pasig. Yun. Yan, sayaw. Yan, kanta, sayaw. Kakasiyahan talaga. Masaya. Oh, sandali. Yan. Sandali. Isa na lang. Oh. I don't know kung authentic ba itong video na ito. Basta ipinost ni Joey Dibibre. Okay. So, that's the night before this disaster. Magbasa lang ko sa mga comments, ha. Ito, may mga pictures na ipinost ni Joey Dibibre. Ayan. Japana Jessa, sabi niya, sa family ni Tantoco, tikom bibig kayo? Okay lang ba sa inyo dahil, hindi ko na lang basahin. Igalang na lang natin yung pamilya kasi nga, di na sila nagsalita. Wag na natin silang piliting magsalita. Andy Astillero, was that Sopronio Vasquez singing? Hindi ko kilala kung sino. Balags Nars, will she survive? He did not survive. Yung namatay, will she? Yan, itong maganda. Destination Dreamscapes. This is where your taxes go. Official trip ito. Government-sponsored activity. Pera natin ang ginastos ng entourage. Tapos sasabihin ng PCO secretary, tinanong siya kung anong masasabi niya sa nangyari. No comment dahil this is a personal matter. Ano ba yan? Ito, mayroong ito, pakinggan natin yung sabi ng PCO secretary. Well po kay First Lady dun sa Tantocos death. Tantocos death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Hi, magandang araw. Saba. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Isa pa.
Isa pa. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Agree ba kayo? Na yung si Mr. Tantoco, yes, hindi siya connected sa gobyerno. Okay. Yung pagkamatay niya, pwede yun. Personal matter. Kailan? Di ba napasama siya sa entourage ng First Lady? Government activity yun. Pera natin ang ginastos. So, tama. Agree ba kayo? Sasabi ng new PCO secretary na no comment daw dahil personal matter. To me, I disagree. It's a national concern. Si Senator Amy Marcos nagsalita na dapat ang palasyo mag-submiti ng komprehensibong report sa nangyari because it's in undeniable public concern. Ano ba naman tong ating new PCO na private matter? Basa tayo sa mga comments ha. Unang sabak pa lang niya, wala na eh. Erica Burgos, sabi niya, parang may something, parang same. Maria Victoria Sanchez, may amnesia yata si Sir. Joyce Ligaspe, mas matindi pala ang kasagutan ng tao nito, mas malala pa kay Auntie Claire. No comment. Ay talaga, nawala na. Noraisa Dauti, kalbo nga yan eh, walang. Kahit anong private ninyo, kung sangkot siya ay karapatan ng mamamayan na malaman. Kaya hindi lahat ng pangyayari ay kaya ninyong nakawin o itago dahil naaamoy talaga yan. Kate Molina, ha? Decisive. Tapos, that's a private matter. Ayan, decisive daw ito. Magaling daw itong PCO secretary. Kailan? Unang sabak, unang tanong. Ano pa naman nagtanong? Si Eden Santos. Wala na, palpak agad. So, good luck sa new PCO secretary. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan intercrop with Arabica coffee. So, binisita ko yung plantation ng Arabica coffee sa Bukidnon at napakaganda. Very high yielding crop pala itong Arabica coffee. Panoorin natin ang video na ito. Dito tayo ngayon sa Arabica coffee plantation. Ito si Arnel ang nagtanom. Ilang buwan na ito? 14 months pa sir. 14 months i-close up mo. 14 months. Mga ilang linggo pa bago mahinog ito. Close up. Mga August pa sir. August maka-harvest na. Harvest na. Oo. Magkano ang kilo ng fresh berries? 70. 70. Oo. Kung yung nabalatan na Mga 600. grabe. So, ilang punuan ito? Ipakita mo nga, Ros. Ilang punuan lahat itong 2,000. Sino lang? ito lang 2,000. 2,000. Yan po. First harvest ito. First harvest na. May ibang tanim pa ba kayo na mas naunang naitanim? May iba Yung- pa diyan sir. Ilang taon na yung tanom? Na ako'y 10 years. 10 years na. No. Matuta sa kuan karon. 10 years. So, ang kinabuhi sa Arabica, mga ilang years nga harvestan? May mga 20. 20. Pero mag-pruning ta. Pruning. Oo, naikuan. So ito ang Arabica coffee na
well known ang tawag dito, Mirayon Coffee daw ang well known. Mirayon. Mirayon. Dalawang Arabica coffee ang well known sa Pilipinas, Cordillera Coffee at saka Mirayon dito sa Talakag, Bukidnon. Ito na. Ito na sir. Oh. So ang buyer ninyo papunta na dito. Kung mag harvest may punta dito sa Ang buyer, taga saan ang buyer? taga Panantukan. Panantukan. Okay, so punta tayo sa iba pang ano, saan pa yung ibang area? Ito sabi sa partner.